Go back to your first love. Noong nakaraan, ang topic ni Pastor Dong, God's heart is my heart. Ang puso ng Diyos dapat maging puso natin. Ang pag-ibig ng Diyos dapat maging pag-ibig natin. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao, dapat ganun din ang pagmamahal natin sa tao. Sabi doon sa, the most important commandment is, love the Lord with all your heart. Sabi ni Matthew 22. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor fervently as you love yourself. God's heart is my heart. Yan yung topic ni Pastor Dong nung nakaraan. Amen po ba? At ang matindi pa dito ay yung pag-ibig ng Diyos that covers multitudes of sins. The love of God that you have will cover a multitude of sin. Yung pag-ibig na nagpapatawad. Yung pag-ibig na kahit na hindi mo siya nakakalimutan, pero nagpapatawad ka, full stop, at hindi mo na gagawin ulit. Ibang klase yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung topic niya ng nakaraan. God's heart is my heart. At napakaliwanag dito, darating lamang sa iyo ang genuine, ang pure na love the moment na ma-born again ang iyong spirit. Pag na-born again ang iyong spirit, yung naka-align ka, well-connected ka sa kalooban ng Diyos, alam mo ba, ang resulta ng God's heart, my heart, is God's will, my will. Bababago ang iyong will. Kasi nagsisimula ito, yung issues of the heart was properly dealt with. The issues of your heart was completely surrendered to God. Yung issue ng puso mo, yung katigasan ng puso mo, lahat yan ay isinuko mo sa Diyos. Yung puso mong bato, pinalitan ng pusong laman. At nung napalitan ng pusong laman, naka-align ka ngayon doon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang topic ni Pastor Samuel ay God's will, my will. Yung God's will, my will, meron siyang tatlong bagay na binanggit dito. Una, sabi doon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ikaw ay naipakong kasama niya. Hindi flesh mo ang naipako, kundi yung will mo, totally surrender ka sa Panginoon. Sa umpisa, ang hirap i-surrender. Sa umpisa, ang hirap. Pero tignan mo ha, pagka sinunod mo ang kalooban ng Diyos, nagbigay si Pastor Samuel ng pagkakaiba. God's will, it starts hard, but then, mahirap sa umpisa. Pero pagka naka-forma ka na, naka-focus ka na, naka-position ka na, naka-align ka na, everything is easy. Magiging madali. Walang pagkakaiba yan. You sacrifice today, you enjoy till the rest of your life. But the moment you don't surrender your will, hindi mo isinuko ang iyong sarili, ang iyong kalikuan, ang iyong kasalanan, nag-e-enjoy ka ngayon, you enjoy sin today, you pay tomorrow. So you have to choose, surrender your will to God. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. I live by faith. Tayo nabubuhay dahil kay Kristo Jesus. After having all this, God's love, God's heart, my heart, God's will, my will. Isusunod ko naman ay God's armor, my armor. At sa Sunday, ang topic ni Pastor Dong ay God's fight, my fight. Hallelujah. Sa ating anniversary, pag-uusapan, love will be our home. It's a full package. This is God's preparation for us. We are led by the Holy Spirit. Ano man ang sinisimula ng Vision Keeper, itutuloy natin. Huwag nating babaguhin. Dahil sinimulan ni Pastor Dong itong mensahe na ito, sabi ni Pastor Dong, sabi ni Pastor Samuel, anong topic ko? Sabi ni Pastor Dong, God's will, my will. At habang ako'y nakikinig, pinakikinggan ko yung mga mensahe nila, Lord, anong idudugtong ko rito? Sabi sa akin ulit ni Pastor Dong, God's armor, my armor. Habang si Jet ay nakikinig, sabi niya, idugtong ninyo yan, God's fight, my fight. Don't remove God in your life in order for you to win the battle. Maraming tao talunan sa buhay because they remove God. They are unbeliever. They don't believe in God. Church, I want to tell you, God is sovereign.
God is powerful. God is the creator of heaven and earth. Without God, we are nothing. Without Christ, we won't be saved. Without the leading of the Holy Spirit, we will do what is right in our own eyes. That's why we need God the Father, we need God the Son, we need the Holy Spirit. All three in one. God's armor, my armor. Are you ready? Isulat nyo nga sa comment box kayong lahat ng mga nakikinig. God's armor, my armor. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verses 11 to 19 ay ganito. Buksan natin ang ating Bible. Bilang, sabi niya rito, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kung hindi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong panalita upang buong tapang kong may pahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Ito po ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Panginoon, narito ako. Ang buhay ko'y sa iyo. Gamitin mo sa paraang nais mo. At naririto ang iyong mga anak, mga pinilit hinirang. Ihanda mo po kami sama-sama sa pakikinig ng iyong salita. Ihanda mo na maging matatag, matibay ang aming paniniwala sa iyo. Palakasin ang aming mga puso. Palakasin ang aming mga balikat. Upang kahit gaano kabigat ang aming papasanin, mapapasan namin ito sa tulong at biyaya mo. Pangako mo sa iyong salita. Lumapit kami sa iyo, kami napapagal na bibigatan sa aming mga pasanin at kami ay iyong pagpapahingahin. At napapahinga kami sa presensya mo. Ang puso namin ay sakupin mo. Punuin mo ng iyong pag-ibig. Mahalin namin ang bawat aming ginagawa. Maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng ito. At magbigay ito sa iyo ng papuri, parangal at pagdakila. Para sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God's armor, my armor. Sa March 16 ay ang ating church anniversary. At announcement ko sa March 23 ay water baptism. Lahat ng mga satellite churches natin, i-combine natin kahit gaano karami, dito tayo magbabaptize. Sa lugar na ito. Punuin natin ito. Sa March 23. Kaya lahat ng magpapabaptize, magpalista na kayo, andyan na ang mga magtuturo, magpalista kayo kagad sa reception.
God's armor. My armor. Why do we need armor? Because, number one, we have an enemy. He is Satan, the father of lies. Number two, why we need an armor? Because the days are evil. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 16. And number three, why do we need an armor? Because there is sin from inside and outside. Basahin natin dun sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Napakaliwanag na sinabi dito na si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Kaya, kailangan natin ng sandata. Sabi niya sa verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aaligid na naghahanap ng masisila. May kaaway tayo, hindi nakikita. Masamang espiritu. May kaaway tayo. Akala lang natin yung kaaway natin, yung kapitbahay natin, o yung mga nanggagalit ng sosora sa atin. Tama ba yung Tagalog? Nasosora? Malalalim na Tagalog yan, brother. Ha? Mga nang-aasar, nang-iinis, nang-gagalit. Gusto kang, tinatawag ka na maghormantado ka kasi inagawan ka ng parking. Binusinahan ka. Mga nang-iinis sa'yo. Ganyan ang gusto ng diablo. Asarin ka. At ang sabi ng diablo, pag ito naasar, talo ito. Tanungin mo sa katabi mo, asar talo ka ba? Kaya wag mong pansinin ang nang-aasar. Ah? We have an enemy. We are being forewarned. Maging handa. Magbantay. Maghanda, magbantay. Wag relax. Wag hayahay. Wag ano ito ko? Pakuya-kuya-koy. Akala ko pakengkoy-kengkoy. Ano ba yan? Hello? Ayos ba? Kaya pag kayo inakay kayo ng magulang nyo, kapatid nyo, kapitbahay mo, magmadali ka. Dahil dito, tuturuan ka namin paano maging handa. Tuturuan ka namin paano maging magbantay para wag kang madali ng kaaway. At ang kaaway mo, hindi mo nakikita, laging present. Alam nyo ba yun? Absent ang isip mo, ang diablo present. Unseen ang kalaban mo, kapatid. Hairline away lang yan. Ganggabuhok lang ang pagitan. At ang nakakalungkot, akala natin, ang kaaway natin, akala mo ang kaaway mo, asawa mo, akala mo anak mo, ang akala mo ang kapitbahay mo, hindi. Ang number one mong kaaway, ikaw mismo. Sino-sino pa hinahanap mong kaaway? The days are evil, ang sabi ng Ephesians 5:16. Are you following? Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso. Grabe to. Nagliliyab. Yung leon, umaatungal. Kaya kapag yan ay nagdidiwara lang, hindi mo kalaban yan. Kaya nagdidiwara yan dahil napapagod siya, hindi ka tumutulong. Kaya nagdidiwara. Huwag mo sabihin, yung nanay ko parang leon, parang tigre. Hello? Paano naging kalaban niya nagdidiwara? Kaya nagdidiwara yan, hindi mo tumutulong. Katamad-tamad mo. Hindi ko malaban yan. Tinuturuan ka niyan. Ayusin nga natin to. Pinagbibintangan niyo lagi mga nanay na nagdidiwara. Umanda kayo sa akin. Bakit ganon? It's unfair. Napaka-unfair ng ganon. It's a wrong attitude. Isipin mo, pabida ka, ikukwento mo yung nanay mo na nagdidiwara, mahiya ka kaya? Pag sinasabi mo, ang kasiraan ng nanay mo, hindi mo ba alam sinisira mo sarili mo? Bakit nagdidiwara ang nanay mo? Sino pinagdidiwaraan niya? Kapitbahay pa? Eh di nilusob na siya ng kapitbahay.
Kaya siya nagagalit dahil hindi ka tumutulong, period. Psalms chapter 51. Sabi ng Psalms 51 verse 5, matindi to. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluwal. May kasalanan na. Kaya kailangan natin ng armor. Kaya please, huwag mo sabihin na ngayon ka lang naging makasalanan. Biblia nagsabi, pag Bible believing ka, maniwala ka, Biblia nagsabi, sa bahay bata pa lang may kasalanan na. Psalms 119 verse 133. Anong sabi dito? Sabi niya ay ganito, sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahalay. Loob. Ugaling mali. Ano sabi? Gawaing mali at ugaling mahalay. Ugali sa loob, gawain sa labas. Yung gawain, resulta ng iyong ugali. Ayusin natin ito. Huwag nating pagbintangan ng nanay, tatay natin, kapitbahay natin. Tayo ito, mga anak. Okay ba kayo dyan? Let's evaluate ourselves. Stop pinpointing others. Para wag kung sino-sino idinuduro nyo. Alam nyo ba, ang malungkot pati pastor idinuduro ninyo? Church, gusto kong sabihin sa inyo. Church is a hiding place. His presence is our hiding place. But church cannot be our shield. Ang problema sa maraming mga quote-and-quote nagsabing na born again na, quote-and-quote sinasabing nagpupunta naman ako ng church, ginagamit nilang shield o hiding place ang simbahan para masabing sila ay makadiyos. Pero paglabas naman, mali ang kanilang ginagawa. Sa loob ng simbahan, mapagbigay. Sa labas ng simbahan, nagnanakaw. Walang isang salita. Walang word of honor. Walang integrity. Mismatch ang pagkatao niya. Hello? Nak, gusto kong sabihin sa inyo, ang simbahan, hindi ito lugar ng taguan. Ang simbahan, ang nakikinig ng salita ng Diyos, ito ay lugar ng kalayaan. Palalayain ka ng Diyos lahat ng ating mga kahangalan, sa lahat ng ating kasalanan, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. At ang kasalanan na hindi na pagsisihan, nakakatakot. Sting, asa na ba ako? The sting of sin, ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay kahatulan. Don't play with Satan. Don't play with the enemy. He is serious. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, present dapat ang spirit mo, present ang isip mo para si Satanas umalis sa buhay mo. Dahil kung present ang katawan mo rito, absent ang isip mo, I am telling you, si Satanas present sa buhay mo at inaabangan niya na wasaking kanya. Church is useless if we will not expose the sting of sin. Sharing the Word of God is useless if we will compromise the truth. Pag ang salita ng Diyos ay ibinibigay para ka lang kilitiin ng tenga, I'm sorry to tell you, hindi kita kikilitiin, uugain kita. Babanatin kita, banat, binat, bunot, bakbak. At kung pumunta ka sa church dahil may barkada ka, na-miss mo yung point na matuto ka. Anak, pag na-miss mo, na-miss mo. And I want to tell you, ang pagpunta ng church, hindi lang para mag-present ng attendance. Sa langit, walang attendance, walang papel na magpe-present ng attendance sa'yo doon. I repeat, the sting of sin is death.
The power of sin is the law. Tanungin nyo na lang yung abogado mamaya. Batas eh. Ayaw kong pakialaman, hindi ko natutunan. Meron akong law 1, law 2, law 3, law 4. Ang problema, hindi ako natuto. Kasi yung teacher ko ng law, nililigawan ako. Teacher ko ng law 1, law 2, ba't di mo ako pinapansin? Sabi ng mga kaklase ko, hindi, pagmamayabang ito masama nagsisinungaling. Sa loob ng classroom namin, nililigawan ako ng teacher ng law. Sabi ng mga kaklase ko, wala na naman tayong klase, sir. Ano ba, mag-order ka na ba ng merienda, sir? Pakakainin ng teacher namin ng law, lahat ng kaklase ko, para lang ako ligawan, hindi na ako pumapasok. Pero lahat ng grade ko matataas. Grabe naman ang pagkagusto sa akin nun. Hindi ko naman alam, hindi naman ako maganda. Siguro may angking... Wrong! I repent! May sting! Lahat in Jesus' name, I repent, Lord. Hallelujah. Haba ng hair. Kaya ayaw ni Pastor daw magpagupit ako ng hair. I repeat, the sting of sin. Mga kabataan, the sting, kamandag. Mga tatay, mga nanay, mga lolo-lola. Huwag niyo pong mamaliitin ang kamandag. Nakakatakot po yan. Ang kamandag ng kasalanan, hindi namimili ng itsura. At huwag niyong mamaliitin ang kapangyarihan. Kamandag, kapangyarihan ng kasalanan. It is dangerous. It is divisive. It is destructive. It is deceptive. And it is deadly. Nakakamatay. How to fight the enemy? Maliwanag tayong binigyan ng salita ng Diyos. May warning, pero binigyan tayo ng how, paano? May kalaban ka, pero paano? Tama po ba? How can we fight the enemy? Ephesians chapter 6. Balik tayo dito. Ang sabi niya dito, kaya't isuot ninyo, verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Isuot mo. Alin ang isusuot? Ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Alam mo ba, in the natural, ang lahat ng pumupunta sa digmaan kailangan fully battle geared. Kasi otherwise, hindi ka po pwedeng meron ka lang helmet, hindi po pwedeng meron ka lang mga baril, wala ka namang sapatos, eh di, pag tumakbo ka, may mga bubog, may mga tinik, hindi ka na nakatakbo, talo ka pa din. Hindi po pwedeng may baril ka, wala ka namang shield, eh di pag binaril ka, tinamaan ang puso mo, patay ka din. Hindi ka po pwedeng lumalaban na walang panlaban. Dahil pag lumabang ka na walang panlaban, maunahan ka ng kaaway mo, patay ka pa din. Hello? Bakit kaya ang gobyerno naglalagay ng malaking halaga sa lahat ng kailangan ng panlaban sapagkat alam ng gobyerno may kalaban? At huwag kang maghahanda ng kailangan mo sa labanan pag andyan na ang iyong kalaban, patay ka na naman. Hello? Ayos pa ba kayo dyan? Alam mo, gustong-gusto ko naman ganitong topic. Eksakto naman, ang galing. How to fight the enemy. Gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Anak, mula sa Diyos. Hindi mula sa sarili mong lakas. Mula sa Diyos, kaya ka laging natatalo sa labanan kasi ang ginagamit mo ay sarili mong lakas. Sarili mong karunungan. Sarili mong kapugian. Pogi, tamad yan. Pogi, nagkaroon na ng anak sa iba yan. Maganda, tamaduchi yan. Huwag kayo sa outside look. Pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Bakit maraming hindi nakakatagal sa labanan? Kasi ginagamit ang analytical mind, ang ginagamit ay mukha, ang ginagamit ay impluensya, ay ginagamit ibang tao.
Alam mo ba, lahat ng bagay na yan ay mauubos, subalit ang lakas na ibibigay ng Diyos sa iyo ay habang buhay. Makakatagal kayo pag ang suot mo ay ang pandigmang galing sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong makatagal? Isuot mo ang pandigmang galing sa Diyos. And I want to tell you, every place is a battlefield. Where is your training ground? Kung ang gobyerno naiintindihan may kalaban, ikaw individual, sino ang iyong kalaban? Ang pamilya may kalaban, ang kumpanya may kalaban, corruption, lahat ay may kalaban. Ano ang iyong ginagawa para ka manalo sa kalaban? Hello? Ang liwanag ng sinabi niya, upang pagkatapos ng labanan, maging matatag pa rin kayo. Sa gayon, makakatagal kayo at maging matatag pa rin kayo. Maging handa kayo. Number 1, sabi niya, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Belt of truth. Bakit napakahalaga ng belt? Para yung damit mo hindi mahuhulog. Para hindi ka lumalaban na nakahubad. Bakit mahalaga ang belt? Lalagyan mo ng sandata mo, lalagyan mo ng baril mo, lalagyan mo ng bala mo. Kaya napakahalaga ng belt. Sa spiritual, ang belt of truth, yung katotohanan. The truth hurts, but the truth will set you free. Sabihin mo sa katabi mo, the truth hurts, but the truth will set you free. Isuot ninyo, sabi niya, maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sintron ng katotohanan, isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran, shield of righteousness, breastplate of righteousness, yung katuwiran ng Diyos, katotohanan ng Diyos, yung katapatan ng Panginoon ang ating isusuot. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa. Pagka tinawag kayo, may mission, let's go! Maghahanda ka dahil may misyon. Pag hindi ka naghanda, ang kasunod, konsemisyon. Huwag kang sasama kay Pastor May, huwag kang sasama kay Pastor Dong kung ang daladala mo, konsemisyon. Bakit? Hindi pwede magsama sa misyon na nasa gitna ng labanan, matatalo ang buong grupo. Kahit anong lakas ng leader, pag may isang pasaway dyan. Sa isang pamilya, kahit na ang taas ng narating, pag may isa lang na pasaway, anong nangyayari? Lahat na apektuhan. Ang isang basketball team, pag ikaw ay lagi ka lang nasa bench, di ka ba nagtatanong? As a team, pero bench. Ang pangit naman, sumali ka pa. Kaya ka sumasali sa laro, gusto mo maglaro, tama? Kaya sumasali ka, gusto mo rin hawakan yung bola, dribble, pass the ball, pass the ball. Alam niyo ba, nung ako'y high school, ako'y runner ng basketball. Dami kayo natutuklasan. Masarap sumali sa isang laro na kasama ka. Pinapawisan ka, tumatakbo ka, nagpa-participate ka. Pero kung gusto mo nakaupo ka lang, nanonood ka lang ng TV, di ka man lang tumutulong sa bahay, pasaway ka. Gusto mo pang tamas mo mag-demand, ang sarap pa ng pagkain gusto mo. Ang isang team natatalo pag may isang pasaway. Ang isang pamilya natatalo pag may isang pasaway. Sa korte, natatalo pag yung kliyente nung abogado hindi nagsasabi ng totoo. Yung doktor, natatalo, namamatay ang pasyente pag yung pasyente hindi inaamin yung totoong nangyari sa buhay niya. Alam niyo ba yun? Kahit na ang galing pa ng abogado mo, pag hindi ka totoo sa abogado mo, talo ka pa din. Wala ka ng pera, talo ka pa. Pumunta ka sa doktor, hindi mo inamin yung sitwasyon mo, naubusan ka na ng pera, patay ka pa. Huwag ka na magpa-doktor. Magaling ka pa pala sa doktor. Nagpa-doktor ka pa, ikaw pala masusunod. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang. Anak, ang sabi, magandang balita, hindi masamang balita. Kaya wag tayong gossiper, wag tayong chismosa. Si Satanas, ama ng kasinungalingan. Kaya ang dadalhin natin ay magandang balita ng kapayapaan.
isang peacemaker. Wow! Sabi ni Morris, Pastora, may satellite tayo sa Laguna, may satellite tayo sa Batangas, meron na tayong satellite sa Bacoor. Parang may nalalampasan tayo, Muntinlupa. Sino ba nagsasuggest ng Muntinlupa? Wala man akong alam doon. Siya naman pala nagsuggest. Kaya ang dami palang mga taga Muntinlupa rito. Tumayo nga po lahat ng mga taga Muntinlupa. Wow! Ang dami nila. Pwede po bang malaman, sa loob po ba kayo o sa labas? Alam ko po sa labas kayo. Binibiro ko lang ngayon. Salamat ng marami. Pastor Dong, may Muntinlupa na. Alam mo ba, sila lang na mag-anak ang nagpupunta doon, ang umaten, nasa 50 na. Grabe talaga ito. Alam mo ito, si Morris, evangelist. At least hindi ibang lihis. Congratulations pala sa inyong mag-asawa, sa parents. Pwede na kayong mag-parent seminar. Kayo mag-asawa, ayusin nyo na yung mga sinimulan ninyo. Huwag sayangin. Lagi ninyong gawin, verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso. Imaginein mo yung palaso ng dyablo nagliliyab. Hindi mata ng nanay mo ang nagliliyab. Huwag mong pagbintangan yung mata ko, bakit parang biglang nanlalaki? Epekto yan ng thyroid. Bakit yung mata ni Pastoro nakakatakot biglang nanlalaki? Ay, gusto ko ba lumaki mata ko? Ako nga natatakot din minsan. Bakit yung mata ko biglang lumalaki? Epekto pala ng thyroid yan eh. Kahit pag may nakikita kayong mga mata ng babae o lalaki, biglang lumalaki, thyroid po problema niyan. Magpa-doktor kayo kaagad. Signalis, yung matang biglang lumalaki. Di ba? Hindi na kayo nagkonsulta. Ang mahal ng bayad ko, para ko lang matutunan yon. Kayo nga magbabayad sa akin. Nagliliyab na palaso ng diablo, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Wow! At gamitin ang tabak ng Espiritu. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. We need the armor. Why? So that sin cannot come in. We need the armor because there is a sin. So that sin cannot come in. Para ang kasalanan ay huwag makapasok. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan. At ang pakanan ng dyablo ay, ang bitag niya ay, enjoy now, pay later. Kasalanan. Nakikinig ba kayo? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo, alam mo ba nagsimba ako para makinig? Sa salita ng Diyos, hindi para makinig sa'yo. Pag hindi ka nakikinig, sin can come in. Pero pag ikaw ay nakikinig, sin cannot come in. Hide me in your words so that sin would not come in. An undivided na. Hanapin niya na yung kanta, hindi ko alam yan. Armor is needed to avoid the damaging, destructive consequences of sin. That's why we need the armor of God. We need the armor of God. We need the belt of truth. We need the breastplate of righteousness. We need the sandals of peace. We need the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. We need all of this. Kailangan natin ang lahat ng ito. At higit sa lahat, kailangan natin, maliban sa sword of the Spirit, we need prayer. Why? Because prayer is the twin, kakambal ito ng sword. Sandata ay panalangin. The sword is directed outward of the enemy. Ang sword o anong tawag dito? Ang sandata mo. Halimbawa, ang kalaban ay magnanakaw, meron kang baril. Kung halimbawa naman ang kailangan mo ay sword, tabak. Tama po ba? In the natural, kaya mahalaga ang sword. Pero dito ang sinasabi niyang sword ay ang salita ng Diyos. Sword is directed outward of the enemy, while prayer is directed upward to our Creator. Sword is directed outward of the enemy, prayer is directed upward at our Creator, and faith is directed inside our being. Hello, church! We need the armor of God.
You may not be able to change the world, but you can change your world. Di natin kayang baguhin ang mundo, pero kayang baguhin ang sarili nating mundo. Amen po ba? Do something. Napakahalaga dito. Kaya sinabi niyang suot, isuot, tanggalin, isuot, tanggalin. Put off, put on. Pag sinabing isuot, yung damit, alisin ang damit. Alin, yung lumang kasuotan, ang isuot ay bagong kasuotan. Alisin ang lumang pagkatao, isuot ang bagong pagkatao. Alisin ang mga basurang pamumuhay, isuot ang grasya, ang biyaya ng Diyos. Put off, put on the old self. Put off your old self. Put on your new self. Put off, it's all about me, my desires, my pleasures, my passions, my wants. Put on your born-again experience in Christ. Sabi ng Ephesians 4:24, and put on the new self, yung bagong buhay. Anak, walang nagsusuot na nandoon yung luma, ipinatong ang bago. Hindi ka mabango, mabaho ka. Lagi niyo tatandaan, laging nananalo ang mabaho sa mabango. Bakit? Nauna yung mabaho. Gusto niyo gawin? Magpawis ka na magpawis, tapos mamaya magsuot ka ng bago. Saka bumalik sa akin, sasabihin mo, ay pastora, totoo nga, ang baho pala talaga. Ang baho. Hindi pwede magsama yung bago at luma. Pag bago, bago. Pag luma, luma. Pwede bang maging totoo ka na lang sa sarili mo? Ang dapat nating isuot ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Oh, hallelujah. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regards to its lusts. The Word of God is clear. Napakaliwanag ng instruction ng salita ng Diyos. Huwag na tayong lumayo. Amen po ba? Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman sapagkat ang hilig ng laman, pintuan ni Satanas sa buhay mo para kawasakin. Okay pa ba kayo mga anak? Put off building myself up and tearing other people down. Pinalalakas mo ang sarili mo, ibinabagsak mo naman ng ibang tao. Pinahuhusay mo ang sarili mo, kaya nga nakauwi, me, myself, mine. You always build yourself. Ang tawag sa simple Tagalog, alam mo, pabida. Huwag na nga natin pahirapan yung English na to. Pabida-bida, gusto mo ikaw lang bida. Ikaw ang bida, parang iba, palpak. Hello? Di ba sa school ganyan? Para ka mapag-usapan, bida ka. Tapos para naman yung isang aping-ape, ibabagsak mo yung iba para ikaw ay bida. Na, stop it. Huwag tayong nagbabagsak ng ibang tao. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magbagsak ng buhay ng iba. Tinawag tayo ng Diyos para magbuo, magtayo ng ibang tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Put on the fruit of the Holy Spirit. Yung bunga ng Espiritu Santo, nandoon sa loob ng pagkatao natin. Ibihis natin, isuot natin, isabuhay natin. Ano ba ang mga bunga ng Espiritu Santo? Ano ba yun? Ang pag-ibig. Ano ba yung Galatians 5? What are the fruit of the Holy Spirit? Galatians 5:22-23. Pag-ibig, kagalakan, kahinahunan, kapayapaan, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Wow. Hallelujah. Fruit of the Holy Spirit. Nakikita sa atin. Kaya nga, God's heart is my heart. God's will is my will. At kapag nasa sa iyo ang puso ng Diyos, nasa sa iyo ang kalooban ng Panginoon, very evident sa buhay mo ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Put off what I want, whenever I want, as much as I do. Alisin na yan. Puro lahat nakapaligid sa iyo. Kaya ang kalaban nito ay, put on Christ likeness.
It is no longer I who live, but Christ lives in me. Put off the garbage, the sin cycle. Put on the garments of grace. Yung sin cycle na paulit-ulit na siyang nagiging dahilan kaya ka bumabagsak. Alam mo ba ang cycle ng kasalanan? Bankruptcy. Aahon ka, babagsak ka. Aahon ka, babagsak ka. Restlessness. Wala kang kapahingahan. Ang cycle ng kasalanan, inuulit ko, destructive, deadly, decisive. Grabe to. No wonder, ba't kaya Kristiyano ka? Pero ba't kaya may sumpa sa buhay mo? Ibig sabihin, hindi fully surrender ang ginawa, ang pagbibigay mo ng buhay mo sa Diyos. Nak, sa Diyos may promotion. Sa Diyos may elevate. Pero pag ikaw, something is wrong with your life, with your faith, well, I think you have to do something. May gagawin ka. Who is the builder of your strength? Ang builder of our muscles, pumupunta tayo sa gym. Ang builder of our mind, pumupunta tayo sa school. Pumupunta tayo sa mga motivational speaker. Pumahanap tayo ng mga tutor of our mind, tutor of our spirit. But who is the builder of your strength? Who is the builder of your being a born-again Christian? Dapat ikaw, meron kang builder. Ito nga ang church. Anak, di nga tayo natuto sa labas, tinuturuan tayo dito sa loob. Kung nandito ka na sa loob, mag-aral, matuto ka na, please. Please. Sabihin mo sa katabi mo, please. Hindi na para sa akin ito, para sa iyo na ito. Sabihin mo, huwag kayo mahiya sa kanya, para sa iyo to, alam mo ba? Sayang naman, nagpunta ka dito. Hindi ka pa natuto. Ginto, pilak, wala ako. Salita ng Diyos binibigay ko sa inyo. In the name of Jesus, rise up and walk. Kanina nung nagwo-worship lead si Pastor Dong, bless na bless ako. I was reminded when I met him 31 years ago. Nakita ko si Pastor Dong naglilid ng worship. Hindi ko alam marunong siyang gumitara. Nakita ko lang siya naglilid. Alam mo, isa lang ang nasabi kong salita, Lord, this man is filled with your presence. Kumakanta pa lang siya, nararamdaman ko na yung presence ni Lord. Kaya lagi ko sa kanya sinasabi pa, bago ka mag-preach, lagi kang kumakanta. Kasi grabe, yung pagsamba ng Diyos sa buhay niya. Ang taas ng presence ng Panginoon. Yun ang lagi ko sa kanya sinasabi. Yung pagsamba niya sa Diyos. Pagsamba niya sa Diyos, sorry po. Yung pagsamba natin sa Diyos. Huwag natin itong babaliwalain. Itong sin cycle na ito, yung mga immorality na ito, it leads to destruction. Put on, clothe ourselves with His grace. Clothe ourselves that will glorify His name. Church, let's serve God and His purposes. Sabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 12, and now Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways and love Him and serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Serving the Lord with all your heart, with all your soul, you can fight the good fight of faith. You can fight the good fight of faith. You serve the Lord with all your heart. Serve the Lord with all your heart. Church, I want to tell you this. Walang naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan. Walang naghirap na nagbigay ng buhay sa Panginoon. Tignan mo na lang, huwag na tayong lumayo sa pastor natin, from rags to riches. Yung dreams niya, it turns into reality. Kahapon si Ate Angie nagpapatotoo doon sa Bulacan, bless na bless ako. Sabi ko, Lord, ikaw talaga ang nagbabago ng buhay ng tao. Yung kapatid ni Pastor Dong, doon sa Abu Dhabi, naakay na namin. Gumastos kami pumunta ng Abu Dhabi para madala sila sa church. Ngayon, nagsiserve na sila sa Abu Dhabi. At ngayon, nadadala na nila unti-unti mga pamangkin nila doon para magtrabaho. Na,
Hindi mo ba alam pag nasa puso mo, si Kristo nasa iyo, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo? Sinasamahan ka ng banal na Holy Spirit. Napakahalaga nito, we must have the Holy Spirit. The Holy Spirit will lead us to battle, to win the battle. Sabi ng Romans chapter 5, verse 5 yan. The Holy Spirit will lead us to battle. Wala nang iba pa. May labanan sa buhay natin, huwag natin gamitin ang ating laman. Hindi ito laman sa laman, hindi ito sa mata, ngipin sa ngipin. Sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood, but against rulers, principalities of these dark ages. Ang kalaban natin ay hukbo ng kadiliman. Paano kapag wala kang Holy Spirit, paano kung lalaban sa hukbo ng kadiliman? Sabi ng Romans chapter 5, verse 5 ay ganito. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. John 14:26. Ang Holy Spirit, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and remind you of all that I said and do. Ito ang kailangan natin, yung salita ng Diyos. Sabi niya, ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Don't remove God, don't remove Jesus, don't remove the Holy Spirit. The Holy Spirit will guide us. Ang sabi ng John chapter 16 verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kung hindi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pag may kalaban ka sa bukas, maghahanda ka ngayon. Alam mo pala na may kalaban ka bukas, examination, ba't hindi ka nag-aral ngayon? Alam mo pala bukas mag-aasawa ka, ba't hindi ka naghahanda ngayon para sa kinabukasan ng magiging pamilya mo? Alam mo pala na bukas ay tatanda ka, ba't lahat inubos mo sa kalayawan, inubos mo ang iyong lakas sa kung ano-anong pinag-agagawa mo, ba't hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo, at pagkatapos nung tumanda ka, iiyak-iyak ka sa isang tabi, sasabihin mo, ibinuhos ko lahat sa anak ko, pero ang mga anak ko hindi ako binigyan, ba't hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo? Alam mo pala na bukas, ang katawan mo sisingilin ka sa pagod at hirap nito, magkakasakit ka, ba't hindi ka naghanda para sa sarili mo? May labanan sa loob at sa labas. Kung alam mo palang may labanan, kailangan intentional ka na hubugin ang sarili mo. Intentional ka na palakasin ang katawan mo. Intentional ka mag-aral, matuto, maging matalino. Intentional ka na palakasin ang isip mo. Intentional ka na palakasin ang balikat mo. Intentional ka na patatagin ang dibdib mo. Dahil may labanan. Anak, totoo ang labanan. Maniwala kayo sa akin. Akala lang natin, ang kalaban natin, nanay at tatay natin dahil napakahigpit, napakadisiplinado. Magpalad ka, pag may magulang ka na disiplinado, bakit inihahanda ka sa labanan bukas? Dahil pag wala kang disiplina ngayon, bukas aanihin mo yan. At please, stop blaming your parents. Tigilan ninyo ang paninisi sa inyong mga magulang, bakit naging ganyan ang buhay mo? Wala silang kinalaman, ba't ka naging ganyan? Kaya ka nagkaganyan dahil kagagawan mo na yan. Stop blaming your parents. Alam mo, sa lumang buhay ko, ganito yung nangyari sa akin eh. Bakit ko ito nasasabi? Kasi sinisisi ko mga magulang ko. Ba't mahirap kami? Ba't hindi sila nag-aral? Ba't hindi kami pag-aralin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Laging nagbubunganga, laging napapagod, laging puro bisyo, etc., etc. Kaya ako nagrebelde ng nagrebelde. I fight for my right. Yung pagre-rebelde ko sa loob, dinala ko sa labas. Kaya sabi ko sa eskwelahan, sunugin ng estudyante yung eskwelahan, susunugin eh. Matindi ang aking pagre-rebelde noon. Yung pagre-rebeldeng una, tahimik sa loob. Lumabas sa loob ng bahay. Lumabas sa kalsada. Lumabas hanggang sa paaralan. Lumabas hanggang nagrarally na. Hindi na ako yung nagrarally doon. Hindi ko na naranasan yun. Yung umaakit sa mga bus, sa mga truck, hindi ko naranasan yun. Ang malala, hindi ko din naranasan. Ang mamundok, kasi galing na po ako sa bundok. Fight the good fight of faith. You can only fight the good fight of faith if Jesus is in you. The Holy Spirit guides you. Anak,
Stop blaming your parents. Alam mo ba, nung ito yung pinagsisihan ko sa buhay ko, naging answered prayer ako. Kasi yung number 1 kong ang kaaway, lagi kong paulit-ulit kinukwento sa inyo to, number 1 kong kaaway, yung nanay ko, tinaningan ng buhay. Tuwing maaalala ko ito, naalala ko yung goodness ng Diyos. Only God can do it. Diyos lang ang nakagawa nito. At nagulat ako nung nandun ako, kaming Pastor Dong, nandun kami ng isang araw doon sa Filipino Mega. Alam mo, sabi ng mga tao, Pastora, ikaw po pala si Pastora May Campoy. Bakit po? Kasi bidang-bida po kayo ng kapatid mo. Maganda ba o masama? Sabi ko. Ang ganda po. Kayo po pala yung ginamit ng Panginoon sa pamilya niyo. Mas masarap pala yung marinig yung ganong kwento. Yung ikinukwento ka dahil hindi tarantado ka, hindi ka kinukwento dahil babaero ka, hindi kinukwento dahil ang sama ng ugali mo. Ang sama ng ugali ng biyanan ko, ang sama ng ugali ng anak ko. Kung hindi ang ikinukwento sa iyo, yung ate ko, binitawan ng trabaho, nag-resign, naglingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod niya, naakay niya kami naging resulta. Ang sarap palang marinig ng ganon. Mula sa bibig ng ibang tao. At nakita ko in person, alam mo, grabe. Lagi akong binibigyan ng Diyos ng dahilan para magpasalamat. Lagi akong binibigyan ng Diyos ng dahilan para lalong maglingkod. Dati naalala ko, sabi ni Pastor Dong sa akin, Ma, ipinagpipray mo rin ba pamilya ko? Sabi ko, bakit hindi mo ba sila pinagpipray? Kasi sabi niya sa akin, masyado na tayo nakababad sa pamilya mo, lahat sila na born again na, paano naman yung pamilya ko? Sabi ko sa kanya, di tayo na. Nung sabi ng Panginoon sa amin, tumawid na kayo, mula sa bundok po, natawid na kami, kaya napunta kami ng Paranaque. Ang unang ani namin si Ate Angie. 16 years ago. Si Ate Angie papunta sa church, lagi nakahihilis ang ingi-ingi ng mga tangpabangon nila. Kaya kami natutong magbihis. Kasi lagi na lang sila na makaganda. Kami galing ng bundok, hindi kami nagme-makeup. Alam mo ba, para kami lagi pupunta sa bundok. Tapos nagdatingan niya si Ate Angie, si Jelly, lalo si Lea. Ako, ay, ang simbahan natin ay second floor, kahoy. Late nang dumating. Maririnig mo yung nagwa-worship ka. Sabi pa ng Tok, alam mo na late na eh. Kung anong lakas ng ingay ng high heels, ganun lang lakas ng pabangon nila. Sabi ko, grabe naman itong mga to. Alam mo agad eh. Alam mo, umaamoy na. Yung mula sa pinto, andyan na naman yung mga late. Di ba? Tapos si Ate Angie, alam mo mga naakay niya. Tignan mo, kanina, nung nagpapatotoo siya, sabi ko, Lord, nung sinasabi niya, 16 years old na pala tayo. Sabi ni Sally, sweet 16 ka pala, Ate Angie. Ate Angie, may bumulong sa likod ko sa lumang buhay, sweetik yan, eh, sabi. Kaya magbabantay kayo sa mga bumulong sa likod. Sa lumang buhay, sweetik yan. Totoo naman eh. Siya naman na napapatotoo. Dahil kay Jesus na bago ako. At ngayon siya nga nang nagpinapangalanda niya, kapatid ko yan by blood. Bakit? Dati hindi siya kumbinsidong kapatid niya. Ipa-DNA test kaya natin. Itong anik. Elevate. Alam mo ba ang matindi dito? Habang siya'y nagpapatotoo, sabi ko, Lord, answered prayer ng asawa ko. Sa March 16, may challenge ako sa inyo. Huwag kayong pupunta dito na walang bagong kaluluwa. Huwag kayong magdala nung dating nandito na. Magdala kayo ng bago. It's one-win-one. Huwag niyong isiping maliit ang church. Matinding ginawa ng Panginoon na revival kay Pastor Peter, kay Pastor Maricel. Kaya nung ako nagdanalangin, sabi ko, Lord, one more time. Alam mo bakit? Sabi nila, Lord, negosyante kami pero pastor kami. Gagamitin namin ang negosyong ito upang maipahayag ang ebanghelyo. Platform nila, ang business nila. Ang dami na nilang napatanggap sa Panginoon. Alam mo, ang resulta nito, si Pastor Peter laging nagpupunta sa ospital, laging nahihilo. Mayroong side effect. Ewan ko sa kanya, ba't siya nahihilo? Pinag-pray ko na siya kanina, magaling na yun in Jesus' name. Halos hindi sila natutulog, araw at gabi. Aral dito, panalangin, araw-araw. Grabe. Grabing ginawa nilang investment sa gawain ng Diyos. Naabot nila tondo, nagpapakapet, pandasal sila. Maliit na halaga ba? Hindi.
Kasi sabi niya, Lord, itong business na ito, platform para sa ito, para ipahayag ang ebanghelyo. Hindi lang po ito ang platform. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede kang gamitin ng Diyos. Kuya 4D, pwede kang gamitin ng Diyos. Yung platform mo, mag-create ng Diyos ng platform sa mga buhay ninyo. Mabuti ang Diyos. Be intentional. Fight the good fight of faith. Huwag natin gamitin ng ating sarili lakas, impluensya, kapos tayo dyan. Sa Diyos tayo manangan. Let's put on the full armor of God. Let's worship the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang ginawa. Hallelujah, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Yamasiya Katulad ng pagsinag na itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin